Ako po si Herbert Lugo, nasa-Tarlac. Ako po'y retiradong pulis. Labis-labis po akong nagpapasalamat kay Tatay Digo. Utang na loob ng pamilya ko. Lahat ng pamilya namin na mga military at pulis. Ang sweldo, binataas niya. Hindi namin siya makakalimutan. Ipaglalaman namin siya. Kasi naging masaya ang pamilya namin. Meron pa isa dito, Anjumor. Salamat po. Salamat po, salamat po. Maraming pong salamat. Ano yung pangalan nila? Marlita Dilacro. Ayun po, ano po yung magandang na-experience niyo na naaalala ninyo nung panahon ni Tatay Digo? Nagpapasalamat ako sa panahon ni Tatay Tigong dahil sa kanya na pag-aral namin yung anak namin na wala kami bayarin sa tuition fees, sa institution. At anak ko salamat Tatay Tigong! Saan po ba nag-aaral yung, saan po kayo nakatira, nanay? Paranaque. Okay, wow, pumunta pa kayo dito para sumuporta. Nice. Well, Grabe. RG, meron din tayo dito. Maman pong pangalan nila. Ana po. Ano po ang namimiss nyo nung panahon ni Tatay Digo? Nung panahon ng Tatay Digo, walang gaanong adik. Ngayon, ang daming adik. Ayun! Yun ang sinasabi ko sa iyo kanina, ang security ng mga mamamayan nung panahon ni Tatay Digo. Ikaw ba, Anjumor, ikaw ba, adik ka ba? Adik ako sa pagtatrabaho. Ayan. Dahil mahal ang bilihin, kailangan doble kayo. Ma'am, sino po? Sino po? Ay, sir, ano pong pangalan nila? Boyet Lacson. Sa larangan po ng ating mga magsasaka, sa larangan ni Duterte, yung programa pong RCEP 2019. So ngayon, pinakikinabangan ng ating mga magsasaka, yung RCEP program po. Kaya kay Tatay Digo po. Ayun, maraming salamat po. Napakadami nating good experiences no, na nare-recall nung panahon ni Tatay Digo. Kukuha ko po tayo ng isa from our audience. Sir, ano po pangalan nila? Ako si Pastor Teodoro Quito. Ano po yung magandang naaalala ninyo nung panahon ni Tatay Digo? Ito talagang hindi ko makakalimutan ito kasi nagkaroon ako ng problema kasi dati sa GSIS eh. Namatay yung business ko pero hindi ko makuha yung mga benefits ko. So, ilang beses ako paulit-ulit na balik-balik sa opisina ng GSIS ang time na yun, sa Manila, puro ang sabi lang nila, wala na po kami magagawa. So, I endured that for many years. Kung ilang taon yun, ilang presidente lumipas. And then 16 years. And then one day, pinadala ako ng notice ng GSIS, pinapakapit na ako sa bahay ko na kumbaga, kung hindi daw ako lalayas, in 1 month, iibig nila ako, persahan nila akong paalisin. Pero naalala ko, meron nga palang programa si Presidente Digo ng 88. So tumawag ako sa telepono, frustration na hindi ko alam kung ano gagawin ko. Pero din ako tumawag sa 88. Yung 16 years ko na problema na yon sa gobyerno, sa GSIS, na pinagdaanan ng maraming presidente na walang magawa, wala pang siguro less than 20 minutes na solve. Ganun po matindi. Totoo po yan, wala pang Maraming salamat po. Ayun. So, napakaganda ng mga naging programa, yung mga epekto ng mga nagawa ni Tatay Digong sa buong Pilipinas, lalo-lalo na dun sa mga kababayan natin, hindi na aabot ng Ako, sistema. ang natatandaan ko sa mga sinabi ng ating audience, ayan, nung panahon ni Tatay, wala daw adik. Walang adik. Malapit din sa puso ng mga magsasaka. Ayan, si Tatay Digong. At ang ating mga senior din. Yes, tama ating mga seniors na prioritize, no? Nabigyang prioridad, nabubulol ako sa Tagalog ko. Nabigyang prioridad ang ating mga nakakatanda, ang ating mga elders. Kasi sila yung dapat na naman bigyan ng pansin. Kaya maraming salamat po sa mga nagbigay po ng memories nila about kay Tatay Digong. And para ituloy ang kasiyahan at ang energy, palakpakan na po natin ang susunod na magtatanghal sa ating stage. Palakpakan po natin ang 4 Pillars Band!
sa inyo. Yun talaga ang masasabi ko. Ma'am, follow-up question po doon sa nabanggit po ninyo na magdi-declare po si former President Rodrigo Roa Duterte. Klaruhin po natin, ano po kaya yung maaari niyang i-declare na maaari ho ninyong suportahan? Walang iba. Freedom. Yeah. Ma'am, The word freedom. follow-up question din po, ma'am. Balikan natin yung nabanggit mo kasi sa First Lady, Elisa. Ma'am, ano po ang inyong opinion dito? Dahil naalala niyo po yung ginawa ni Katunyeng na na press con. Tapos sinabi po ni Elisa na inamin niya ho mismo na talagang pinapahiya niya si Vice President Inday Sara. At sabi niya, kailangan umanong magsuri si Vice President Inday Sara sa kanya dahil sa ngayon ay bad shot na po sa kanya si Inday Sara. Yung katanungan na yan, question din sa akin yan. Bakit mag-sorry? Anong kasalanan? Kaibigan ba sila? Close ba sila? Siya ba ang president? May kasalanan ba si Bibi Sara? Mahal namin si Inday. Diyos ko, Lord. Mahiya naman po. Tapos, alam mo, yung bang, hindi ako nagalit doon sa interview. It served as a joke talaga. Nakakatawa yun. Kasi, kita mo naman, ang lamang 20% sa 0% or pagpalagay natin sa sabong dublado. Ano ba yun? Ang ganda daw ni Lisa. Kayo humusga. Siguro maganda talaga siya. Kung siya ang maganda, anong tawag kay BP Sara? Natawa kayo, mama. Magtanong din ako. Kasi tinatanong niya Natawa ako. kayo, mama. Natawa kayo. Kung siya ang maganda, Ano na si Inday? Si BP Sara. So, prinsesa. Diyosa! Diyosa! Pwede. Sabi, Diyosa! cute. Sabi ko, cute daw siya, cute. Cute. Ayun. Diba? Ang hirap kasi yung babae sa babae nagtitirahan kami. Dapat na there is a world of women. Magkaisa kami. Pero inunahan, binanatan niya yung mahal naming Inday Bibi Sara. Sara. Tahimik lang yan pero may angas yan. Kaliwat ni taga Davao mi. Tama. Sus, Kinualaban ito. Ayaw, sulayin. Yung mga salita-salita nyo dyan, gorgor, mga wala kami pakialam dyan.